Hi guys, magandang araw. This is Maine and welcome to my vlog. So ngayon tayo naman ay magtatanim. Itong mga succulents na last in order natin, ilang araw na sila naka-air dry dyan. So ito pakita ko lang si Opalina na ang ganda ng kulay niya. Yung tips niya tsaka yung likod ng dahon niya nagre-red or parang nagpi-pink. Tapos yung pinaka loob ng dahon, yung sa center, green, light green, lime green, ganda. May mga ugat na rin to eh. Yan, tapos may baby na siya sa ilalim. Wala namang problema kala Opalina. Maglalagas lang siya, pero para ma-prevent nyo yung sobrang paglalagas. Kasi nangyari na sa akin yun eh, yung unang Opalina ko. Hindi ko siya binilad sa araw. So, dapat ibilad nyo sa araw. Direct sa sun, kahit naka-air dry lang siya, hindi siya masyadong maglalagas. Yun, as per my experience lang yun na. So, itong mga to, ang gaganda pa rin nila. Yan. Si Rubidona. Same kay Rubidona, para hindi maglagas masyado habang naka-air dry, i-morning sun na siya. Morning sun lang kasi nasusunog pa to eh. Itong mga Halawi hybrid, wala pa akong masyadong dyan experience. Pero, yun nga, gusto nila medyo nasa magandang air circulation. Ayan, so start na tayo. Ito yung mga pot ko na nilagyan ko lang ng parang tela dyan na manipis, parang net, parang mesh. Tapos nilagyan ko lang ng dyan, ng lupa na. This time, mas maraming kasi naubusan ako ng pamis eh. Mas maraming garden soil na to. Pero napansin ko naman, gusto rin naman ng mga Echeverias tsaka Graptos na maraming lupa. No, basta ang importante naman meron kayong yung lugar na paglalagakan sa kanila, maganda yung air circulation, naaarawan, hindi nakukulog. Kasi doon nagkakaroon ng fungus, yung nagkakaroon ng stem rot. Yan. Tapos, based sa experience ko na yung mga Graptos, kung gusto nyo malago sila, medyo ilagay nyo sa lilim or morning sun lang or afternoon sun na, yung pahapon na, yung palubog na yung araw, yun. Mas makapal yung dahon nila, hindi sila naglalagas agad-agad. Ginagawa ko yung kay Super Bomb, kay Purple Delight, kasi si Purple Delight mabilis siya mag-bleach, 'di ba? So nandun na siya sa lilim. Although ngayon naka full sun yung Purple Delight ko, pero pag summer itatago ko siya. So tinatago ko siya para hindi mamutla. Tsaka may time na magdo-dormant siya pag summer. Kaya magugulat kayo pag nilagyan nyo, malulusaw, nagkaka-stem rot. Kaya pagka ganun, medyo hinihinay lang sa pagdilig. Ito yung Lawi hybrid. Wala kasing name si seller, kaya hindi ko alam kung anong talagang name niya. Pero yan, matibay siya. Naka-air dry to, tapos naka-morning sun. Kahit matindi yung sikat ng araw, hindi siya nasusunog. Naglagas siya, kasi napansin ko, umulan kasi, so napansin ko nagkaroon ng para mga itim-itim. So, siguro, normal lang naman yan, no? Basta hindi naman hindi naman to maselan tingin ko. Yan, so mas maraming lupa yung nila dyan. So tignan natin. Medyo naman ako magdilig, hindi rin ako madalas magdilig. So walang problema naman siguro kung mas maraming lupa ito. Tapos naglagay ako ng DE kasi nga parang mabilis yung mga pots ko na walang DE. Kasi naubusan ako nung nakaraan, napapansin ko, mabilis silang bahayan ng mga mealybugs, ng ants. So, naglagay ako para lang sure. Tapos bala ko, maglalagay na lang ulit ako pagka summer na para dagdagan ko na lang ulit. Pero, so far, yung mga nilagyan ko ng DE, hindi naman binabahayan yung lupa. Kasi proven tested ko na na kapag yung walang DE yung isang pot, talagang tumitira sila sa
ilalim, sa may ugat sila tumitira, ilalim ng mga millibugs, yan. Tsaka yung mga langgam, hindi nape-prevent din sila na magstay doon. Pero of course, ang langgam naman, tumitira yan sila kapag may something sa lupa mo. Kung may mga insekto, titira rin sila. So, isang sign sila na pag may nakita kang langgam, may insect doon malamang. Or may mga pagkain na something na, na-attract sila. Pero hindi sila talaga titira dyan sa paso na yan. Ito naman si Jinjuhi. Yan, wala pa ako experience dito kasi first time ko magkaroon ng Jinjuhi. Na-attract lang ako sa kanya kasi may nakita akong vlogger din dito sa YouTube na meron siya niyan. Tapos ang ganda-ganda. Kalimutan ko yung name niya. Yan, so may mga ugat na to, so hindi naman tayo mahirapan na magpa-acclimatize sa kanila kasi medyo maganda panahon ngayon. Pero mapapansin ko, ewan ko kung dito lang sa lugar namin, parang hindi December. Kasi kadalasan pag December na, pag tungtong pa nga ng November, October, mahangin na dito sa lugar namin, tsaka malamig na paggabi. Pero ngayong mapapansin ko, parang hindi siya mahangin, mainit siya. Tapos, although hindi naman kasing init ng pag-summer, pero mainit siya at tsaka wala yung malalakas na hangin na dati meron pagka ganitong buwan na. Parang summer ang init na, parang sobrang tirik yung araw. Yan, nagdagdag lang din ako ng lupa at saka ng DE. Pero pag marami akong DE, nadagdagan ko pa yan. So, yung mga 2 kutsara ako maglagay. 2, 3. Kasi ako lang naman yung halaman dyan eh. Kaya lang kasi ngayon, paubos na yung DE ko, kaya tinitipid ko na lang siya. Buhaghag naman tong lupa na nakuha ko. So, siguro lang tayo maging problema rito. Malaman natin kasi matagal ko pa naman to bago diligan. Yan, ito na si pink champagne. Yan, first time ko lang din magkaroon ng pink champagne. So, sabi rin nila maganda daw dito na soy mix ay mas maraming organic kasi yun ang gusto niya. Tapos milig siya sa araw. Ang inaalala ko lang kasi talaga sa mga to pagka tag-ulan. Kasi hindi pa ako familiar sa kanila. Si avocado cream ko na dati may malaki ako noon kasi parang 3 sila. Mayroon yung mother tas may 2 baby. Ang nangyari dun sa mother tsaka dun sa isang baby, nategi sila kasi parang nakalagay sila sa medyo nakulob sila eh. Kasi nga maulan na nun. Tapos mas maraming pamis kasi yun. Kasi nga nabusan naman ako ng ng garden soil. So, parang di nila gusto yung puro pamis. So, yan, nagdagdag ako yung natitirang avocado cream. Yun, na ngayon maganda na yung kalagayan niya. Kasi nga mas maraming organic na kesa sa pamis. Tapos napansin ko na mahilig siya sa araw, kaya halos full day na siya ng sun exposure niya. Napansin ko rin na since naka-terracotta pa siya, mas gusto niya na mas madalas ang dilig sa kanya. So mga every 3-5 days ko siyang diligan. At tapos ito naman, si Black Crystal Rose yan. Diyan ko siya naman nilagay. May ugat na rin yan. So sana siya agad. Pwede siya kaagad. So expected naman na yung ganyang kalaking succulents pagtagal magdalaga siya. Pero habang nire-record ko to, yung Black Rose na yan, hindi pa ganun ka-grabe yung paglalagas niya. Meron kasi ako nito maliit, yung halos na lang natira sa kanya, yung nasa center na lang. Pero ngayon naka-recover na siya. Pero yun nga lang, medyo slow growing kasi to. Kaya, siya, hindi pa ganun kalaki. Tapos, hindi naman siya maarte. Magahilig din siya sa araw.
Ang dilig ko rin dun kasi naka-terracotta pot, siguro mga ganun din every 5 days. Ngayong season na malamig, hindi ko lang sure pag summer, baka mas madalas or yan. So, yan. Ganda niya, tignan mo. Yun ang gusto ko sa kanya, yung namumula yung gitna niya. Yan, ganda niya. Tapos nakakatusok yung pointy kasi yung dulo nung ano niya, ng dahon niya, kaya minsan nakakatusok. Tapos, ito yung medyo luma na rin na terracotta pot ko. Yan. Tinanggal ko na lang yung nandyan. Si Tito Ban yata yung nandyan. O si Tito Ban. Tinanggal ko kasi payat. Pinutol ko na lang. Tapos yan, nilipat ko na lang dyan yung susunod na Echeverria natin. Si Tito Ban kasi mabilis sumaba. Kaya sabi ko baka mas maganda sa maliit na lang siya na pot. Tapos ito yung tatanim ko dyan, si Black Swan na maraming babies. Ano rin to, dami siyang nagtubig na dahon. Yan. Pero ngayon naman na medyo nasasanay na siya dito sa area namin, hindi na siya ganun naglalagas. Pero nawala na yung stress colors niya. Yan, ang dami niyang mga nanilaw na dahon. Pero okay pa rin siya. Hindi naman yata tumaselan. Hindi rin siya na mabilis masunog sa araw. Since mafaring na siya, mukhang mahilig naman siya sa araw. Tanggalin lang natin yung mga dilaw-dilaw na yan. Kasi minsan pang nagtubig yan, mas nakakahawa pa yan. Baka mag-rot din yung stem. Gusto ko sana putulin yung babies niya, kaso niyaan ko na lang muna kasi wala na akong soil mix. Saka na lang pag ano. Tsaka tignan ko kung ano maging itsura nila kapag clamping sila. Yan, tapos patong lang natin yan siya dyan. Yan. Tapos itong mga to, ano na to, hanggang tanghali na yung natatanggap ng araw dyan sa pwesto nila. Wala namang nag-iinarte. Siguro kasi kahit pa paano, ano naman yung season ngayon. Ewan ko lang, pagka medyo umulan, pag nagkaroon ng bagyo, sana hindi naman. Tapos pag nagtatanim tayo, mas ano kasi napansin ko, pag hindi nakabaon talaga yung succulents, mas matagal siya mag-stable. So, ngayon, minimake ko talaga na nakadiin siya, yung ugat niya na dadaganan talaga ng lupa para pag nag-ugat siya, kapit na siya. May ilang beses na kasi ako na napansin ko, hindi ko maayos na naitusok. Talagang namamatay pa. Kasi nahirapan siyang mag-adjust dahil nga hindi nakapatong sa lupa, maigi yung ugat niya. Yan. Tapos ito si opalina ko na nag-stretch na. Bala ko sana siyang isama yung opalina ko dyan. Yan, may mga bato-bato siya kasi. Pang ano ko lang ba, pang taboy sa mga ibon. Kasi kinakalkal nila yan. Kaso nainakit nung kinalkal ko na siya dyan, napansin ko ano na siya. Siksik na yung ugat niya. Ayan o. Hindi ko na masyado magalaw. So baka magtampo yung opalina, kaya naisip ko dagdag ako na lang siya ng lupa since parang wala nang naiwan na lupa to, puro bato na lang. Yan. Ang ganda sana kung may lagay pa ako dyan kasi hindi ko na kayang, hindi naawa naman ako kalkalin. Baka masira yung ugat. Yan, nilagyan ko na lang siya dyan. Pandagdag lang niya. Usually ganyan lang ginagawa ko pag medyo matagal na yung halaman. Nagpapatong na lang ako ng soil mix pa na panibago. Pandagdag lang sa nutrition ng halaman. Yung aking Adolphi na matagal na, ganyan na lang ginagawa ko. Pinapatungan ko na lang ng lupa. Tapos dito, may malaking pot na ko. Since wala na akong maliliit na pot, naisip ko, ilagay ko na lang dyan si opalina, si Durlu, at saka si Rubidona. Since mga mahihilig naman yun sa araw, so okay na pagsamasamayan sila dyan. Kaya, kasi wala na rin akong pot para sa kanila. Saka,
para makatipid na rin sa space. Kaya pagsamahin ko na lang sila. Yan, medyo marami nga lang to kinain na soy mix, pero okay lang. Yan, tapos parang nagdagdag na lang ako dyan ng river sand. Kasi nga kinulang na rin ako sa pumice tsaka sa soil. So first time kong magta-try ng, sorry sa ibon namin, iniingay. First time ko makapag-try ng river sand. So sana mahiyang ang mga plants. Kasi kung mahihiyang, bala ko mag-switch naman ng river sand. So kung alin yung mas makakamura, doon na lang ako. Tapos yan, nagdagdag wala ako dyan ng vermicast. Kasi wala na ako ma-add. So si vermicast, tuwing mga ganito growing season, nag-add ako sa mga pots niyan para may pang sustain sila. Para makapag-produce sila ng mga bagong babies or mas mabilis sila maka-recover after nga nung mga season na tag-ulan at saka summer. Usually kasi naglalagas, diba? So naglalagay ako ng vermicast usually pag mga November or October para makabuelo na yung halaman. So ito, gusto ko talaga i-appreciate muna to si Rupidona. Sobrang niya, pink. Ang ganda ng pagka-pink niya. Hindi lang siya basta pink eh. Para siyang lipstick. Pink shade ng lipstick, para may pagka-mauve. Same kay Opalina. Kaya lang pansin ko dito sa pabili kong Opalina, medyo mas mahal siya. Kasi doon sa nabili kong, so yan yung tsura nila. Diba? Walang mapili sa dalawang yan. Favorite ko talaga. Parang lahat na lang favorite ko. Pero talagang maganda sila pagka galing sa Benguet. Yan. Tapos sinisiksik ko na lang yan para ma-compress sila. And yan, luluwag naman yung pot na yan. Kasi for sure, maglalagas pa ng dahon yan. Kahit yari yan si Opalina. Maglalaglag pa ng dahon yan bago pag naging stable. Malamang maliit na rin yan. So, magkakaroon pa ng space. So, titignan ko kung pwede ko pa siyang siksikan dyan ng mga maliliit na mendocay para medyo siksik siya lang tignan. Tapos ito si Durlo, hahaba pa to. Diba dyan sa video na yan, medyo nakikita nyo mataba pa siya at madahon. Currently, naglalagas na siya. Naglalagdag na siya ng mga dahon. Pero, okay naman ang stem niya. Doon hindi ko pa na-check kung may ugat na siya kasi nga yung stem nito medyo matanda na. Kaya iniisip ko kung puputulin ko ba or hayaan ko na lang siya. Kasi pag matanda na yung stem, usually matagal mag-ugat. Kaya pag hindi ka maingat sa diligan at nakulob, yun, mag-stem rot siya. Yan, daming nalagas na dahon ngayon yan si Durlo. Pero, ano naman yan, proven na matibay yan. Pag naka-recover yan, maganda na yan. Yan, si Rupidona, yan. Maana rin to. Maglalaglag din niya ng dahon. Lalo na kung di niya gusto yung pwesto niya. So, dapat ilalagay niya siya talaga sa mahangin na lugar at saka maaraw. So, yan. Okay na. Tapos na tayo. Ito yung mga closer look nila. Expected na magdalagas pa sila ng konti. Tapos, siguro after 2 weeks, 2 weeks, 3 weeks, pwede na silang unti-unti diligan. Pero itong malaki, hindi ko muna siya didiligan. Antayin ko muna. Siguro mga next month na. Yan, diba ang ganda nila? Sana hindi na sila magbago, no? Sana hindi na matanggalin yung stress colors nila. Yan, si Pink Champagne, mukhang okay naman siya dyan. May mga signs na na-absorb niya yung ugat, yung tubig niya sa dahon. Kasi nagpa-flat na yung ibang dahon niya. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. At sana ay nag-enjoy kayo sa vlog natin. Hanggang sa susunod ulit. Thank you for watching. Bye!